Rita chat Paint po tayo rito mga paps, no. Ang ating pong unang ginamit na materialis dito para po sa ating mga jointing. Ito po ay epoxy A and B non-sag. So ang ating mixing ratio po na ginawa rito ay 1:1. Kahit ano pong klase ng epoxy A and B basta pang masilya ay 1:1 po ang mixing ratio po niyan. Mapa all purpose man, concrete epoxy o kaya naman po ay non-sag. So dito mga paps, kung mapapansin nyo ay medyo bago pa naman itong ating kisame. Ang ayaw lang po dito ng mayari ay yung makikita niya na groove. Ayan, kung bakit niya po yan ipina-repaint. Kasi kung makikita nyo, okay pa naman ho yung ating kisame rito. Ayaw niya lang po talaga ng may groove. At dito ginamitan po natin ito ng mesh tape. Nang sa ganun ay mas tumibay pa ho itong ating epoxy kapag matuyo na ito. At dito mga paps, no, bali tuyo na po itong ating epoxy A and B na iminasilya. Pwede na po natin ito pasadahan po ng liha. At pagkatapos naman po natin ito maliha, ay susundan na po natin ito ng Acrytex primer. Pwede po kayo gumamit ng epoxy primer or Acrytex primer. Nasa dalawa lang yan. Parehas lang naman po ang tibay na maibibigay niyan dalawa. So dito mga paps, no, ang ating papahiran lamang po ng primer ay yung minasilyahan lang po natin. After natin ma-primeran mga paps, no, at matuyo na ito, papasadahan po natin ito ng liha at susunod naman po natin itong ating skim coat. Ang purpose po ng ating skim coat ay para po mapunan o matakpan yung mga mesh tape o yung mga bakat po ng mesh tape doon po sa ating ipinahid na epoxy. Kasi hindi po mape-perfect yan, no, na magiging patag kagad. Kasi nga po, meron po yan mga bako-bako gawa po ng ating mesh tape. So dito, ang purpose po ng ating skim coat, ito po yung tagapagpatag ng ating masilya. At pagkatapos naman po natin ito ma-skim coat, 2 araw po ang hinintay ko rito para po matuyo. Kasi hindi po siya matuyo-tuyo, no? Dala po ng kulang po sa ventilation ito pong closet room na to. So matagal po matuyo yung ating skim coat. So dito, medyo dry na po siya talaga. Kaya binanatan na po natin ito ng liha. At ginawa ko dyan mga paps, no, ay gumawa po ako ng plangketa o sunblock para po sa magiging guide ng ating pagliliya. Nang sa ganun ay hindi naman po siya talaga masobrahan sa pagliliya kasi may guide po tayo at may ayos po natin ng nasa tama ang ating mga dugtungan na iminasilya kanina na skim coat. At nandito na tayo sa exciting part kung saan ay magpa-primer na po tayo kasi nga po exciting, medyo hindi na po struggle yung pagliliya kasi ayun po yung pinaka, para sa akin ayun po yung pinaka masakit sa leeg tsaka sa balikat, yung pagliliha. Pero ganun pa man, susundan po natin ito ng Acrytex primer na. Papahiran na po natin ito ng Acrytex primer pang kalahatan. O ibig sabihin yung buong kisame na talaga. Kasi susundan na po natin ito ng ating final coating na flat latex para po dito sa ating kisame. At nang matapos na natin ito ma-primeran, ayan mga paps, no, na-primeran na po natin ng buo. Pwede na po natin yan pasadasan po ng liha kahit pahapiyaw lamang po na paliha, no, yung o pagliliha. Pwede na po natin yan sundan po ng ating final coating. So dito gumamit po ako dito ng flat latex white. So kalimitan naman talaga na ginagamit sa mga kisame ay flat finish po, no. Lalo na yung kulay puti kasi napakalinis, napakaliwanag po tignan kahit kulang sa ilaw yung ating kwarto. At saka maaliwalas talaga.